Hala, anong sabi ni MCDT 1406? What's the point? Napakalinis yata ni ate. So, Gina naman si Ateng. Oo. Kasi regarding ito, doon na naman sa video content ko, doon sa Ecoland Terminal sa Davao City. Yung mga didilis talaga, hindi sila makamove on. Na-debunk yung claim nila na ang Davao City daw ay mala Singapore. Oo. So, hindi, na-debunk sila eh. By the way guys I am from Davao City. The reason why nagsasabi ako ng ganito is para na rin sa Davao City. Oo, para ang mga tao, while ngayon sa eleksyon na darating, may option sila at may choice kung sino ang iboboto. 'Di ba? Kasi they are living in Dilulu. Sa totoo lang, for 35 years that the Duterte ruled Davao, yan ang terminal nila. Oo. The last time that I was enrolled in the University of Mindanao in Davao City, at umuwi-uwi ako doon sa dati naming tinitirahan sa mga Guibislig, yan pa ang upuan. So now, nagtataka ako that they are claiming, the Didilis are claiming na apakaganda ng Davao City, na hindi nga daw dumadanas ng baha because inayos ni Pulong na 51 billion niya, inayos daw ang flood control system. However, nung nandun ako, nakaupo ako doon sa terminal na yon while waiting for my scheduled trip, 15 minutes lang, Uncle Dip na ang baha. So, itong sabi ni ate, what's the point? Napakalinis yata ni ate. It's not about that, sweetie. Hindi yan. Oo. Kasi yung paglilinis, natural yon. Sa katawan ba? Sa pamamahay ba? Sa paligid mo ba? So, hindi yon. Get the logic. Lay down your narrative in a very, very proper manner. Kasi, out of context, ang dami po naman ang question mark. But, hindi mo pala nagigets kung anong ibig sabihin ng aking video content. Ano yan? Para lang may mamema sa akin dahil sa gigil nyo na nabuking kayo. Ang iba pa nagkiklaim na underground cable na daw ang wiring sa Davao City. So when we say Davao City, the whole city of Davao. 'Di ba? Pero anong nangyayari doon sa area papunta sa diversion or sa Bajada area? It is still part of Davao City. 'Di ba? Ngayon babaguhin yung naratibo nyo. Sa sentro lang. O di sana nilinaw nyo, claim nyo. Diba? Oo, sasabihin ninyo na hindi na binabaha ang Davao City at yung mga binabaha ay hindi part ng Davao City but part of Davao region. Hello. What happened? Diba? Hindi na nga maagian ang Matina Aplaya noong January 4, 2025. Ano yon? Davao de Oro yan. Davao City yan mga B. C. So ngayon gagalit na naman kayo sa akin. Meron na naman kayong mga pinupunto na persona non grata ako. Oo. At hinahanap nyo ng address kung saan ako nakatira sa Davao. Bakit? Iyan na lang ang kaya nyo mga B. Ang dapat yung gawin ay puntahan nyo yung binidyo ko. May petsa yan eh. July 2, 2024. Oo. So, baka naman pwede nyo puntahan. Hoy, bruha. Mali ka sa kinukuda mo. Ang ganda dito, oh. Ganun.
Oo. So again, may iba akong video na nagko-call out kay Mary Grace Piatos na claiming that she is an ambassadress in Davao City. Oo. I have confirmed scheduled flights to Davao City this coming February, March, and April, and maybe by May of this year. So anytime of that month, may isa sa may isa sa February, dalawa sa March, tatlo sa April, at dalawa posible sa May. So I will not sabihin kung ano yung mga petsa-petsa ko ng February, March, and April kasi persona non grata nyo ko mag-effort kayo. Dahil pag ako nakabalik ulit, nakauwi ako ulit, pupuntahan ko ang bandang Piapi. The 4-kilometer stretch of Siamis. And, sinabi nyo ganda ng Bangkirohan, di ba? Pupuntahan ko din. At pupuntahan ko din sa San Pedro Street, oo. At pupunta din ako doon sa City Hall ninyo dyan. Nahirap naman pagka-flash. Nagwiwiwi ka lang. 35 years ang mga Duterte dyan, ha. So, maghinay-hinay sa dilulo. This is just a wake-up content. Wake-up call. Mag-ingat sa mga binibitawang salita na hindi and it's all coming back to you now.